Are you ready for a total... Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Humihingi po ako ng paumanhin, mga minamahal na mga kapatid. Bahagya po tayong na-late sa atin pong live broadcast ngayon. Meron pong kausap ang inyong lingkod na hindi ko po maibaba yung kanyang tawag. So, purihin po ang Panginoon. Kumusta po kayo? Kung ako naman po ang inyong tatanungin, sa awa at biyaya ng Panginoon ay okay naman po ang inyong lingkod. At dalangin ko po na ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuti rin naman pong kalagayan. Purihin ng Diyos at sa umaga pong ito ay magpapatuloy po tayo sa atin pong pagtalakay sa doktrina ng banal na kasulatan. So, we will be discussing today the doctrine of the Scripture. Ayan. So, ito po mga kapatid ay isang malaking kontrobersya ngayon kasi po ay sa Pilipinas, madaming nagtuturo ngayon na mga sikat na mga religious leaders, mga tinatawag na pastor, na kakaiba po ang kanilang turo tungkol po sa Scripture. Sinasabi po nila na ang Biblia ay hindi po talaga pure Word of God. Sinasabi po nila na ang Biblia ay hindi, hindi inerrant. Ibig po sabihin ng inerrant ay walang kamalian, without error. So ang turo po nitong mga pastor na ito, pangalanan na po natin para iwasan ninyo yung si Arnel Cadlina ng Faith in Jesus. Iyan pong si Ed Lapis ng
ng day by day. Yan po ang mga nagtuturo niyan. At ang tanong, bakit po natin susundan tong mga pastor na ito kung ang mga ipinagtuturo ng mga ito ay sablay sa mismong sinasabi ng Biblia? Ngayon, hindi naman pwedeng basta na lang ninyo ako paniwalaan tungkol sa bagay na ito. Mahalagang suriin natin ito. Mahalagang pag-aralan at tingnan natin kung ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang sarili. Hayaan natin ang Bible ang magtanggol sa kanyang sarili. Tayo po'y instrumento lamang at tayo po ay magpapagamit lang sa Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos ng tagapagtanggol. Tandaan niyo po yan. Hindi rin po kailangan ng Diyos na idepensa ang kanyang sarili sapagkat siya'y Diyos. At alam naman ng Diyos na may mga tao talaga sa dulong panahon na babaluktot sa katotohanan, magliligaw sa marami, at silang mga lalabas na mga bulaang propeta. May anyo ng kabanalan, subalit nilayuan naman ang katotohanan ito. Kaya ito po mga kapatid ang atin pong gagawin. Kailangan pong magsuri tayo ng doktrina para alam natin kung ano ang ating tinitindigan. Nakakalungkot lang po, may isang pastor na, may edad na pastor na tumawag sa akin kagabi. At kinakausap po ako at tinatanong, kumusta na daw ako? Kasi po, binabalita daw sa Pilipinas ng mga nasa pamunuan at na ako daw po ay ligaw na. At ako daw po ay nagtuturo na ng kung ano-anong mga doktrina. Ako po'y natatawa kasi po, kung ako po'y nagtuturo na ng ligaw na doktrina, ibig pong sabihin, ang mahigit 100 na nanonood sa akin araw-araw ay inililigaw ko ng turo. Nakakalungkot naman. At mga minamahal na mga kapatid, kung kayo po'y naliligaw at kayo po'y naandi dito dahil ang inyong natututunan ay erroneous teaching, mag-comment lang po kayo at sabihin yung mali at titigil na po ako. Kasi po matindi na ang akusasyon, character assassination na po ang ginagawa sa inyong lingkod. Ayaw naman nilang magsalita. Wala man lang akong sulat na natatanggap o pagsaway o kung ano man. Kung ano man ang ginagawa nila ay kinakausap yung mga matatandang pastor at yung mga manggagawa para ako ay sirain. Huwag ganyan. Itindig ninyo kung anong inyong pinaniniwalaan at kung mali ang aking mga itinuturo, pabulaanan ninyo. Huwag yung character assassination. Dito po mga kapatid, mas marami akong bala na pwedeng ibato sa inyo pero hindi ko na gagawin yon. Kasi po hindi naman makakatulong. Ang gagawin ko na lang dito, magtuturo po ako kung ano yung doktrina ng simbahang aking tinitindigan. Kung hindi na po ganito ang inyong tinitindigan, wala na po akong magagawa sa inyo. Ang akin pong ginagawa rito, ito po ang stand ng Unida Christian Church of Canada. I will no longer mention that this is the stand of Iglesia Evangelica Unida de Cristo because probably after being away for 9 years, hindi na nga siguro ito ang tinitindigan ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo sa Pilipinas. At marahil nga, the church in the Philippines after being away for 9 years ay hindi na Evangelica Unida de Cristo kundi Pentecostal na po. Yun lang po ang aking masasabi. So, ngayon po ating talakayin ito again dahil nga po may mga nagtuturo sa Pilipinas na very alarming dahil hindi po naman ganun talaga ang ating pinaniniwalaan. Ang tanong, pastor, ano nga ba pinaniniwalaan natin tungkol sa scripture? So, atin po itong pag-aralan, atin pong talakayin. Again, Bible study po tayo o tayo po ay makinig ko kayo ng ilang mga pagtuturo tungkol po sa scripture. Una, hayaan po natin ang Biblia ang magsalita tungkol sa Kanya. 2 Timothy chapter 3:16-17, ito po ang sinasabi ng Bible sa kanyang sarili. Ang sabi po ng Bible, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang Biblia nagsabi sa kanyang sarili na ang lahat ng kasulatan na nakasulat sa Bible, sa Scripture,
ay hininga ng Diyos. At ito'y magagamit sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtatama, at sa training para sa katuwiran, sa pagtuturo ng katuwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging handa sa anumang mabuting gawa. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang gusto ko pong pagbulay-bulayan natin sapagkat ito'y sinasabi ng Biblia para sa kanyang sarili. The Bible is enough for a man be equipped for every good work. The Bible is enough para makapamuhay tayo ng may katuwiran. At ang Biblia ay enough para sa pagtuturo, enough para sa pagsaway, enough para sa pagtatama at anumang training. So siguro po, ay atin munang aralin ano ba yung mga various names o iba't ibang mga pangalan na ibinigay sa Bible o yung sa tinatawag na the Word of God. Iba-iba po kasi ang tawag dyan sa Biblia. Sa Biblia, mababasa po natin yung word na the Bible. So the word Bible come from the Greek word biblios, which means book. Ito po yung mababasa po natin sa John 20:30, Hebrews 10:7, Revelations 22. Mababasa po natin yung Greek word na biblios dyan o book. At sabi po ng Hebrews 10:7, then I said, behold, I have come, in the volume of the book, it is written of me to do your will. Ang Diyos po ang nagsasabi rito. Ano po? Na siya'y pumarito, no? Behold, I have come in the volume of the book. It is written of me to do your will, O God. Dito po mga kapatid, ito po ang Panginoong Hesukristo. At dito po sa Hebrews 10, binabanggit na siya'y naparito. Saan daw siya naparito? In the flesh, but He also came in the volume of the book. Ang ibig po sabihin dito, yung Biblia, siya rin ito. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon noong araw, siya rin po niyang sinasabi sa banal na kasulatan ngayon because He came in the volume of the book. Ito po, Hebrews 10:7. Ang Biblia, mga kapatid, the Bible is the book of books. For it is one book consisting of 66 books. And these 66 books are divided into two main sections. The Old Testament consisting ng 39 books and the New Testament consisting of 27 books. It is still the best-selling book. So, yan po. Kaya ang Bible, tinawag po itong Bible or book or Biblios. Ang ibig po sabihin ng Bible, mga kapatid, book. Ayan. So, tinawag din po ang Bible na the Book of Moses. No? Mark 12:28. Probably that refers to the first 5 books of the Old Testament. So, the Book of Moses. Tinawag din pong the Book of Prophets na kung saan yung mga sulat ng propeta, merong minor prophets at merong major prophets. Mababasa po natin yan sa Luke 3:4 at dyan po yung mga talata. Tinawag din po itong the Book of David. Probably it refers to the Psalms. O yan, at tinawag din po ang Bible na Book of David. Luke 20:40, Acts 1:20. Tinawag din po itong the Book of the Law. Probably referring to the written books of Moses. Yung Torah para sa mga ano tawag doon? Sa mga Hudyo. At ito po mga kapatid ang mga batas at sulat na isinulat ni Moses. Kaya po ito'y tinawag na the Book of the Law. Ngayon, aside from the Bible, the word Bible, tinawag din ng scripture sa title na the Holy Bible. So yan, hindi lang daw po Bible or Biblios or book, makikita po natin na ang Biblia tinawag ding banal na aklat or Holy Bible. Although this term is never found in the Bible itself, it is a good term because it describes the nature of the Bible or the book of books. That the word holy means separated, meaning
the Bible or this book is separated from all other books and has the ability to lead us into a holy God. So the Bible can be called the holy book. Ayan. So ang tanong, sabi nga, it is a holy book when seen in contrast to all of the books of man. Sabi nga, ano man daw librong na isulat, kahit na sinong pinakamagaling na author na nabuhay, ay incomparable ang Biblia. Sapagkat ito po, the Bible withstand the test of time. Lalampas po ito maging sa panahon natin. Lalampas po ito hanggang sa mga susunod pang panahon. Wala pong mababago rito. Sabi nga, mananatili ang salita ng Panginoon. Di po ba? Lahat ng bagay ay matutupad sa sinasabi sa mga salita ng Panginoon. So it is a holy book because the human writers were holy men of God. Yan po ang sinasabi ng 2 Peter 1:21. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ito ang ating paniniwala. Ito ang ating pananampalataya sa doktrina ng banal na kasulatan. Hindi ito isinulat sa kagustuhan lang ng writer. Ito ay isinulat, ang sabi, sila ay kinasihan. No? Not because of a private interpretation, but the prophecy came from the holy men of God. And God spoke to the holy men na siyang sumulat ng banal na kasulatan by the move of the Holy Spirit. So ito'y tinawag na holy book because it has a human writers which are holies. So pangatlo, it is a holy book because it has inspired by the Holy Spirit. Again, yan po yung 2 Peter 1:21. At pang-apat, it is a holy book because it tells of the way in which sinful man may approach a holy God and how we might be made holy himself. Wala po tayong ibang panggagalingan, mga kapatid, ng ating mga turo tungkol sa Diyos at kung papaano makalalapit sa Diyos, kung papaano tayo magkakarelasyon sa Diyos, kung hindi ang banal na kasulatan. Kaya po naniniwala tayo sa doktrinang sola scriptura. Amen? So, iyan po iyon. So, tinawag din po ito na the scripture. Ayan, hindi lang daw po word of God, tinawag itong the scripture. This literally mean writings. Yung scripture, ang ibig po sabihin niyan, writings. And refers specifically to the written nature of the Word of God as opposed to that which is oral. No? Ito po yung written Word of God. At ito po ay kontra doon sa mga sinasabi ng mga pastor na nakausap pa nila ang Diyos at nagsalita sa kanila ang Diyos. Kapag hindi po nakasulat ang sinasabi ng pastor na utos ng Diyos, isa lang po ibig sabihin nun. Yung pastor ay lumilikha ng doktrina na hindi naman nasa saad sa Biblia. Marami na pong gumawa niyan. Ang Iglesia ni Cristo, pinalabas nila na si Felix Manalo ay anghel. Si Kiboloy, siya po ay gumawa ng doktrina na hindi naman nasusulat. Kumuga siya raw ang anak ng Diyos. Si Joseph Smith ng Mormonism ay nagsabi na mayroong panibagong mensahe ang Diyos, ipinahukay na aklat sa kanya at nung nahukay niya ito, nakasulat doon yung Book of Mormons. So yung pong mga yon ay hindi natin kinikilala na mga scriptures, ibang mga writings yon. So tayo po naniniwala that the Bible that we have is enough scripture, meaning written word, para malaman natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Sabi nga po ng talata ng Matthew 22:29, Jesus answered and said to them, "You are mistaken,
not knowing the scriptures nor the power of God. Ayan, so ito po'y in reference again ng Panginoon sa mga eskriba at sa mga pariseo. Yung mga nagtuturo nang hindi naman nila nauunawaan kung ano yung kanilang mga ipinagtuturo. So you can read the reference, Matthew 21, Matthew 22, Matthew 26. Mababasa nyo po yung word na scripture dyan. Letter D, tinawag din ang Biblia bilang the Word of God. And I guess this is, for me, the most important katawagan, no, distinction ng Biblia. The Bible not only contains the Word of God, take note, no? It not only contains the Word of God, but it is the Word of God. In contrast yan sa turo ni Arnel Cadelina, sa turo ni Ed Lapis, kasi po may nakasulat daw doon na salita ng demonyo dahil nagsalita raw doon si Satanas. So ibig daw po sabihin, ang Biblia ay hindi purong salita ng Diyos. Mga kapatid, kahit po si Poncio Pilato o kung sino pa ang nagsalita dyan, we believe that the entire original manuscript is the Word of God. Walang dagdag, walang bawas, salita ito ng Diyos. It is God's word to His creation. It is God's letter to man. Yun po ang ating pinaniniwalaan. Sabi po ng talata, 1 Thessalonians 2:13, for this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God which also effectively works in you who believe. Kaya para sa mga mananampalataya, ang Biblia po ay salita ng Diyos. Mapalad ang mga taga-Tesalonika, tinanggap po nila ito bilang salita ng Diyos at hindi salita ni na Pablo o salita ng mga tao. 1 Thessalonians 2:13. So, mahalaga po ito na atin pong matutunan. Because the Bible is the Word of God, no? Punta ho tayo ngayon sa susunod. Because the Bible is the Word of God, it reflects the nature of God. Pakinggan niyo po mabuti. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, it reflects the nature of God. A person's word and a person's name are synonymous. Ano pong ibig sabihin nun? Yung salita ng tao at ang pangalan ng tao ay dapat pareho. Magkatugma po yan. Hindi po yan magsasalungatan. Kung ang Diyos ang nagsalita nito, yung kanyang sinabi, siya yon. Nakuha po ba ninyo mga kapatid? So atin po itong pag-aralan. Ito po mga pruweba. Number 1, God is faithful, and if God is faithful, and if we believe that God is faithful, edi yung kanyang word faithful din. Amen po ba mga kapatid? God is faithful, and so is His word. Na po, 1 Corinthians 1:9, 2 Peter 1:19, kayo na po ang magbasa niyan. Pero, nandiyan naman po sa PowerPoint, ang sabi po ng 1 Corinthians 1:9, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So if God is faithful, the Word is also faithful. Sabi po ng 2 Peter 1:19, and so we have the prophetic word, meaning a more sure word, no po, kapag sinabing prophetic word, no, the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in the dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. So we have the prophetic word. This word means steadfast, sure, firm, stable, or trustworthy. Po, sabi po dyan ni Apostol ni Peter, and so we have the prophetic word
confirmed, which you do well to heed, ano daw? As a light that shines in a dark place. Hanggang kailan? Until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Ganyan po ang Biblia. Nasa atin daw po ito, yung prophetic word na ito, the Bible, at ito daw po mga kapatid ay mananatili na magsisilbing liwanag sa kadiliman hanggang saan? Until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Amen? So, pangalawa, God is faithful and so is the Word. Second, God is incorruptible. If God is incorruptible, edi yung kanyang salita incorruptible din. Kasi mga kapatid, kung may error ang scripture, edi may error din yung nagsalita nito. Tama po ba? So, God is incorruptible. Sabi po ng 1 Peter 1:23, since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Sorry po. Ayan po, binanggit na po na ang scripture ay faithful because it abides forever and it is incorruptible. Ano po? Ibig po sabihin, iyan po ay totoo at hindi po pwedeng pasubalian. Amen po ba? So, iyan po ang binabanggit ng Biblia sa kanyang sarili. So, pangalawa po, if God is eternal, then His Word is eternal. Kung ang Diyos ay pangwalang hanggan, ganun din naman ang kanyang salita. Iyan po ay matatagpuan sa 1 Peter 1:24-25. Ang sabi po dyan, all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers, and its flowers fall away, but the word of the Lord endures forever. Amen? Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, walang tuldok, walang kudlit, hindi yan magbabago. It can withstand the test of time. Mawawala po tayong lahat sa mundong ito, pero ang salita ng Diyos will endure forever. Siya po ang nagsabi niyan. Kaya tingnan po ninyo kung gaano karaming mga pagkakataon na yung mga masasamang tao pinagsusunog ang Biblia, nung panahon po ng mga Papal Inquisition, nung panahon po ng Reformation, lahat ng Bible pinagsusunog. Nung tumindig po yung mga Reformers para ideklara yung sola scriptura, ang mga paring Romanong Katoliko, pinagsusunog po lahat ang Biblia para walang mabasa ang mga tao. Dahil ang Biblia, pag nabasa, nagbubukas po ng kaisipan at ito po ay tuturo ng katotohanan. Kaya they tried everything to destroy the scripture. Pero hindi po nila magawa. Hindi nila mawasak because according to the Bible, the word of God will stand forever. The grass withers and the flowers fall away, but the word of the Lord endures forever. Amen po ba? So, pang-apat, God is powerful and so is His word. Naniniwala po ba kayo na makapangyarihan ng salita ng Diyos? Pero huwag niyo pong gagamitin ang salita ng Diyos ng kapangyarihan para po kayo ay patamain sa loto o kaya patamain sa wedding. Hindi po ganong kapangyarihan ang binabanggit ng banal na kasulatan. Ano po ba itong kapangyarihan na ito? Ang sabi po ng Hebrews 4:12, for the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Matindi po ang kapangyarihan. Sagad hanggang
pinaghihiwalayan daw ng kaluluwa at espiritu eh. Yung pinagduduktungan ng joint at saka ng bone marrow. Ganun katindi ang kapangyarihan nito. Ibig sabihin po, ang Biblia kayang bumago ng buhay. Ganun ka-powerful ito. At ito po mga kapatid, kapag sinunod ay nakapagbibigay ng kapayapaan, nakapagbibigay ng tagumpay, nakapagbibigay po ng pag-asa. Sa panahon po ng mga kalungkutan, ang Biblia ay makapangyarihan para maging encouragement, para maging, lakas para magpatuloy at huwag sumuko. So, God is powerful and so is His Word. Kaya nga po mga kapatid, kapag ikay may problema, tatawag ka sa Diyos, lalapit ka sa Diyos, magsasalita naman ng Diyos sa iyo. Saan? Sa Kanyang mga salita sa Biblia. Amen po? Kaya po mga kapatid, the more you know the Bible, the more you learn to be obedient with the Bible, nagiging malapit ka sa Diyos. Kasi ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Ibig pong sabihin, kung nasaan ang kanyang salita, naandoon ang Diyos. Kaya you can read God through His words. Amen? You know God through His words. You listen to God to His words. Kaya nga po mga kapatid, kung gusto mo raw marinig ang boses ng Diyos, basahin mo ng malakas ang Bible and you will clearly hear the Word of God. It is powerful. Sabi nga ng Psalms 107 verse 20, He sent His Word and healed them and delivered them from their destruction. Amen? So ayan po, ganyan ka-powerful yan. Kung ano man yung karanasan at konteksto ng Psalms 107, ipinakikita lang po dyan kung ano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Naalala niyo po ba mga kapatid, ang walls of Jericho, yung walls of Jericho ay pinaguho ng Diyos sa pamamagitan lang ng trompeta at sigaw ng mga Israelita. Pero sa tingin niyo po ba, iyon ang nagpabagsak? No. Ang nagpabagsak sa pader ng Jericho ay ang salita ng Diyos. Yung utos ng Diyos kay Joshua. At yung utos na yun ng Diyos na sinunod naman ng mga Israelita sa pangunguna ni Joshua ang naging makapangyarihan. Amen? Kaya kung atin pong susundin, ipamumuhay, yung doktrina at turo ng banal na kasulatan, naku po mga kapatid, magiging makapangyarihan po ang salita ng Diyos sa buhay natin. Katulad po ng pagiging makapangyarihan ng ating Diyos. Amen? So, God is powerful and so is His Word. Panlima. Boring, ano po? Wala ko tayo magagawa. Ganyan po talaga ang nagdodoktrina, nag-aaralan tayo, kaya parang nasa classroom po kayo. Pero ginagawa ko po yung magagawa kong paraan para maunawaan po natin ang ating pinag-aaralan. So, ang sabi po, God is holy, and if God is holy, then His Word is also holy. Ano po ang sabi dyan? Romans 1:2. Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, which He promised before through His prophets in the Holy Scriptures. Ayan. So, ang tawag po ni Apostol Pablo sa banal na kasulatan ay banal na kasulatan. Holy Scripture. So, if God is holy, then, the Scripture is also holy. Sabi po yan ng mga alagad. So, God is a creative and so His Word. So, God is creative and so is His Word. Ano pong ibig sabihin? Ang Diyos ay manlalalang, manlilikha, gumagawa, ganun din naman ang kanyang mga salita. So, hindi niyo po ba natatandaan mga kapatid? Sa creation, every time God spoke His Word, every time na nagsasalita ang Diyos,
nangyayari yung kanyang mga sinasabi. Let there be light. That is the Word of God. Ano po ang nangyari? The Word of God created light. Let there be this. Nagkaroon ng this. Let there be that. Nagkaroon ng that. And let us create man. Nagkaroon ng man. So, yung Word of God, it is so powerful. God is creative, and so is His Word. By the word of the Lord, the heavens were made, and all the host of them by the breath of His mouth. Psalms 33, verse 6. Amen? So, yan. Number 7, God is good all the time, and so is His Word. Amen? So, kung ang Diyos ay mabuti, ang kanyang mga salita ay mabuti. Hebrews 6:5, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Ano po? So, yun po yung may kinalaman doon sa mga tao na nakatikim na ika ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihang ng darating. Subalit humiwalay pa. Wala nang haing natitira para sa kanila. Ayan. So, yan pong talatang yan. Hindi naman po yung nagtuturo ng nawawala yung kaligtasan. Pero, dito po binabanggit na yung salita ng Diyos ay mabuting salita. Po. Good word. And if God is good, then His word is good. Kaya, basahin niyo po ng basahin ng Biblia, hindi po pwedeng hindi ito makaka-impluwensya. No? Para sa pagbabagong buhay, Biblia lang po ang pinakamagandang therapy. Ang Biblia po, mga kapatid, ang therapeutic para po sa ating pagbabagong buhay. Sapagkat maging masunurin lang tayo po ay babait. Hindi po ba? So, yan. Number 8, God is righteous and so is His word. Mga self-explanatory naman po ito Hindi na po kailangan ng maraming paliwanag. Ayan. So, ginagamit ko lang po ito. Binibigay ko sa inyo as reference para po sa inyong pagtuturo sa mga estudyante ninyo sa SOLD class o estudyante ninyo sa Bible study. Pwede nyo namang i-play na lang itong video ito para ituro sa kanila kung ano ang Biblia. So, God is righteous and so is His word. Psalms 33 verse 4, for the word of the Lord is right and all His work is done in truth. Amen po ba? So, ang sabi po dyan, ang salita daw ng Diyos ay matuwid, righteous. At ang gawa and all His work is done in truth. So, God is righteous and His word is right. Ayan. Number 9, God is true and is His word. And so is His word. So kung ang Diyos ay totoo at walang kasinungalingan sa Kanya, bakit sinasabi nitong si Arnel Cadilina na may error ang scripture? Sabi po mga kapatid ng Psalms 119, 160, the entirety, take note, the entirety meaning the wholeness of your word is truth. Ibig po sabihin, sinungaling itong si David na sumulat ng Psalms. And every one of your righteous judgment endures forever. Sa ibang translation, the wholeness of your word is truth. The entirety of your word is truth. Ibig pong sabihin, sinasabi diyan ng salmista na ang iyong salita lahat ay totoo. Kasi nga po, ang Diyos ay totoo. Kung ang Diyos ay totoo, yung kanyang salita, totoo. Walang error. Amen? So, yun po yung dapat nating matutunan dyan. Pansampu, God is unchanging and so is His Word. God is unchanging and so is the Bible. No, ganun po. Sabi ng Psalms 119, 89, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Your faithfulness endures to all
generations. Hindi lang po kanta yan. O, kinakanta po natin yan eh. Your faithfulness. Tama ba yun? Extend to the heavens. Ayan. So, yung mga kapatid, yan po ang sabi. Your word is settled in heaven. Yan. Pang-sampu. God is unchanging. Hindi nagbabago ang Diyos. Yung salita niya, hindi pa bago-bago. Minsan sinabi natin, binabawi natin eh. Ewan ko si Arnel Cadalina kung binawi na niya yung kanyang turo. Tinanggal na po nila ngayon sa kanilang page eh. Siguro napahiya, inalis na po nila yung teaching na yon. Pero may kopya po ako noon kung interesado po kayo. Kasi turo ng turo, tapos ngayon yata nire-recant. I don't know. Sana man po bawiin niya na huwag niyang palabasin na ang Biblia ay nagkakamali at ang Biblia ay may mga mali. Di po yun totoo. Mali po yun. Pang-11, God is light and so is His word. Ang Diyos ay liwanag. So ang salita ng Diyos ay liwanag. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. 119:105 ng Book of Psalms. Pang-12, God is spirit and so is His word. John 6:33, it is the spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Yan po ang sabi ng Panginoon Jesucristo. Ang banal na kasulatan ay espiritu at ito ay buhay. Amen? Number 13, God is fire and so is His word. Ayan ang mga talata. Jeremiah 23:29, it is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces. That is the word of God. 23:29 ng book of Jeremiah. Ayan. So, yung number 14, hindi po bumaba doon, Pero number 14, God is pure and so is His word. Sabi po ng Bible, your word is very pure, therefore your servant loves it. Psalms 119:140. At panghuli, Proverbs 30, verse 5, every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in Him. So number 14, God is pure and so is His word. Ayan. So anong oras na ho ba? 8:50 na. So tuloy pa ho natin. Matapos lang ho natin itong mga bagay na ito. Susunod po, number 15, God is the source of life and so is the Bible, the source of life. 119:50, this is my comfort in my affliction, or your word has given me life. Mga kapatid, ang Biblia, ang salita ng Diyos, nagbibigay buhay. Amen? Kaya napakahalaga ito Pag may sakit ka, spiritual, magbasa ka ng Bible. Mabubuksan ang iyong pagkaunawa at magkakaroon ka ng buhay. Dahil ang salita ng Diyos makapangyarihan, hindi ito babalik ng walang kabuluhan. Amen? Yan. Number 16, God is inspiring and so is His word. Sabi po ng Psalms 119:161, princes persecute me without a cause, but my heart stands in awe of your word. Kagilagilalas, kamangha-mangha ang salita ng Diyos. Hindi ko po alam kung hindi kayo namamangha sa salita ng Diyos. Kung paano namamangha tayo sa mga ginagawa ng Diyos, ganun din po ang salita ng Diyos. Kaya po every time na nagbabasa ka ng Bible, mamamangha ka Meron po kaming small group every Tuesday. Ito po yung God-given grace. Ngayon po ay ang ginawa ko po ay
Ibinalik ko po sila sa basic ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ginagawa po namin, nagbubukas po kami ng passage of the scripture. Can you imagine yung Book of Samuel? Natalakay po namin yun, yung kasaysayan ni David. Every Sunday. Every Sunday. Once a week. No, every Tuesday. Iba't iba yung tagapanguna namin doon sa small group na yon. At series po yung Book of Samuel tinalakay namin. At sabi po ng mga nangunguna, alam nyo, Pastor, pag sinimulan kong basahin yung isang paragraph, hindi ko matiis na hindi ituloy yung pagbasa sa susunod na paragraph. Minsan nakakapagbasa ako ng 3 chapter. Dahil once sa sinimulan mo, you will be engrossed, you will be in awe, and you will be inspired by the Word of God. Yun po yung totoo. Mga kapatid, hindi po nakakalitong basahin ng Biblia. Hindi po yung totoo. Ang Biblia po mismo magsasalita sa iyo kapag binasa mo. Yung pong iba, talaga lang hindi binigyan ng pagkaunawa. At yung mga hindi binigyan ng pagkaunawa, kahit ano talaga gawin nila, hindi nila ito maiintindihan. Pero para sa mga ipinanganak na muli, sa mga binigyan ng kaligtasan at itinalaga ng Diyos para sa kaligtasan, mga kapatid, ang Biblia ay gatas para sa sanggol at pagkain para sa kalusugan ng ating pamumuhay espiritual. Kaya we will desire more of the Word of God. 17, God is the source of hope and so is His Word. Ito po ang ating pag-asa. Ang pinagmumula ng ating pag-asa. Sabi po ng Psalms 119:74, those who fear you will be glad when they see me, because I have hope in your word. Yan po ang sabi ni David, meron akong pag-asa sa iyong mga salita. Kaya hindi ko alam kung saan nagmumula ang inyong pag-asa, mga kapatid. Hindi ko po alam kung ano ang pinanggagalingan ng inyong pag-asa. Pero ang salita ng Diyos, the Word of God, is the source of hope. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa because we have the Word of God. Pang-18, hindi pa pala, ito pa yung isang verse. Psalms 119:81. My soul faints for your salvation, but I hope in your word. Yan po ang sabi ng Psalms 119:81. Yung 119:114, ito naman po ang sinasabi, you are my hiding place and my shield. I hope in your word. No? Talagang punong-puno po yung Psalms 119 ng kataga ng pag-asa sa banal na kasulatan at sa salita ng Diyos. Amen? Yan, panlabing 8 po. Number 18. Sabi po, God is to be feared and so is His word. Ewan ko po kung saan kumukuha ng tapang itong sina Ed Lapis, itong sina Arnel Cadilina at yung mga kultong relihiyon para salaulain nila ang Biblia. Dapat po kasi ang Biblia ay kinatatakutan. Na po, mga kapatid, not the Bible per se or the written book. Yung written book po, it doesn't have power per se. Why? Wala naman pong kapangyarihan yun kapag hindi natin alam kung ano nasa loob nun Wala yung power kapag hindi po natin yun binabasa. Magiging banal lang po ang banal na kasulatan kapag alam natin ang mga nakasulat doon. At kung ito'y buhay sa pamamagitan ng ating pag-aaral at pagbabasa. Ngayon, katakutan po natin ang salita ng Diyos. Why? Kasi po, ang salita ng Diyos, kapag hindi sinunod, ay may kaparusahan. Ganun naman po yun Wala pong mababago sa tuldok ni Kudlit sa kasulatan. Matutupad po ito. At ito po'y dapat katakutan. If God is to be feared, ang sabi nga po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So the knowledge of His word will also be the beginning of wisdom. Amen po ba? So matakot po tayo. Ang sabi po ng Isaiah 66 verse 2, for all those
things my hand has made, and all those things exist, says the Lord, but on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles of my word. Ano po sabi dyan? Dapat po, manginig tayo sa salita ng Diyos. Katakutan natin ang salita ng Diyos. Katakutan nating hindi natin masunod. Dahil alam naman natin na ang bawat pagsuway ay may kaparusahan. Amen? Panghuli, pang-19, God never fails and neither does His word. Amen? Ang sabi po ng Bible, for as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Ang salita ng Diyos, kapag kanyang sinabi, hindi babalik ng walang kabuluhan kung hindi gagawa at tutuparin anuman ang layunin nito. Yan po ang salita ng Diyos. It never fails and neither does His word. Amen? So, ilan na lang po ito, ituloy na po natin. Isa pang katawagan sa salita ng Diyos, hindi lang po ito God's Word. Ang susunod po dyan, panghuli, the Old and the New Testament. The Bible is also called the New and the Old Testament. The word testament means will, or the old will and the new will, or covenant. The old covenant or the new covenant. Ayan. So, sabi po, mga kapatid, ng banal na kasulatan, this book contains God's heritage or God's will to man. Paano nangyari doon? Bakit hindi na nakita? Ayan. So, it contains God's heritage or God's will to man. The Bible gives of a record of God's covenant with man, and how can man enter into the provision of His covenant. So, sabi po ng talata ng Exodus 24:7-8, then he took the book of the covenant and read in the hearing of the people, and they said, all that the Lord had said we will do and be obedient. And Moses took the blood, sprinkled it on the people, and said, this is the blood of the covenant which the Lord has made with you according to all these words. Hindi niyo po ba napapansin? Kapag communion, yan din ang binabanggit ng pastor. Yun namang sinabi ng Panginoong Jesucristo, this is the blood of the new covenant. Yung old covenant, yung Exodus 24 verse 7, kung saan iyang pong inisprinkle na dugo na yan, dugo ng hayop. Pero yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, it is now the blood of the new covenant. At ito po ang ipinapaalala sa atin kapag tayo nagko-communion. So, there is an old covenant and a new covenant. The Old and the New Testament. That is the Word of God. So, ang tanong, hindi pwedeng baliwalain ang mga yan. Importante yan at dapat sundin Old and New Covenant. So, 2 Corinthians 3:14, but their minds were blinded, for until this day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. Amen? So, yung pong iba, malalabuan pa, blinded pa, sapagkat natatalakbungan po ang katotohanan. So, importante po na maintindihan natin
na ang Biblia ay composed, tinatawag bilang the Old and the New Testament. Ayan, so bukas po, what does the Bible say concerning itself? Yun po ang ating pag-aaralan bukas. Ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang sarili? Ayan, so kung hindi pa ho kayo nabobore at nagiging interesting sa inyo ang mga pag-aaral na ito, ay atin pong patuloy na pag-aralan. Ano po? Ngayon, kung may mga nagtatanong po kasi si kapatid na Jefferson Barzuela, 33 po ba o 63? Ano po ba yung tinatanong ng kapatid na ito? So kung meron pong typographical error sa ating PowerPoint, ipagpaumanhin na po ninyo. Kayo na po ang magtama. Ano po? Hindi ko po makita. Ako po alam niyo po mga kapatid, multitasking itong ginagawa ko yung PowerPoint. Tapos tumitingin po ako sa mga comment ninyo para po at least alam ko kung ano ang nangyayari sa Facebook. Pero ganun pa man mga kapatid. Ayan, so ito po yung ating pag-aaral tungkol sa banal na kasulatan. Mahaba po ito. Hindi pa ho iyan ang kabuuan ng doctrine of the scripture. Aaralin pa ho natin ang maraming mga bagay tungkol sa banal na kasulatan. So, aaralin din po natin why is the Bible necessary? Bakit mahalaga ito? Bakit kailangan itong pag-aralan? What are some symbols connected with the Word of God, and what do they tell us? Yung mga symbol na yon. Diba, tinawag ang Bible na hammer, tinawag ang Bible na mirror, two-edged sword, judge, tinawag din tong water, tinawag din tong seed, tinawag din tong food. Can you imagine, ang daming katawagan, kaya mahalagang pag-aralan ito Diba? Bakit pinapakain sa atin ang salita ng Diyos? Po? At alam niyo po mga kapatid, bakit ang salita ng Diyos kailangang ihambalos katulad ng hammer? Kasi yung matitigas ang ulo, dapat pinagpupupukpok na ng hammer So, yun po maiintindihan natin, Biblia rin po ang magsasalita nun. Po? At bakit ito kailangang itanim? Kasi ang salita ng Diyos, binhi, it is a seed. At bakit ito kailangang patuloy na ipahayag? Kasi ito'y lamp, ito'y light, ito'y fire. Ang dami pong katawagan. Kaya, maging excited po kayo sa ating pag-aaral. At ito po ay magtuturo sa atin ng malalim na pagkaunawa kung ano talaga ang banal na kasulatan. So, bear with me. Hindi pa naman tayo kukunin siguro ni Lord. At habang tayo hindi pa kinukuha, magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng mga doktrinang ito. Tayo po'y tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa araw pong ito ng amin pong pagbubulay-bulay at pag-aaral. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na sa oras na ito'y nagnanasa sa kanilang mga puso na mag-aral at matuto. Gamitin mo po, Panginoon, ang araling ito para po sa aking mga kapatid. Tulak mo po yung mga manggagawa na gamitin ang materyales na ito para sa kanilang pagdodoktrina at pagtuturo sa mga kaanib ng iglesia. Sana po, Panginoon, ay meron kaming natutunan at lalo naming mahalin ang iyong mga salita tulad ng pagmamahal namin sa iyo. The Bible is your word and it is you who is talking to us, O Lord. Salamat po. At kami po sa oras na ito ay naniniwala na ang aking mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok, suliranin, karamdaman ng buhay ay iyo pong kinakatagpo. Itinataas namin sila sa iyo at dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka pong magpakahayag sa kanilang mga buhay. Ama, hindi namin pipilipitin ang kamay mo para pasunurin ka sa aming mga gusto. Kayabangan at kahambugan ang magdeklara ng kung ano-ano sa oras na ito. Ang ideklara ang kagalingan, gayong ang plano mo naman pala ay ma-develop ang kahinahunan at ma-develop ang kapakumbabaan, kaya mo pinapayagan. Sino kami para tanggalin yung plano mong yon? May mga pagkakataon na pinadadaan mo kami sa problema kasi
para ibaba yung aming mga sarili? Bakit kami hihiling ng kagalingan gayong hindi pa naman na-achieve yung iyong purpose na kahinahunan, kapakumbabaan? May layunin ng lahat ng bagay kahit ang mahirap na pangyayari. Hindi namin alam kung anong gusto mong ma-achieve, O Lord. Kaya pagtitiwalaan ka namin. Hindi po kami magpapatianod lang, hihingi po kami sa iyo, pero hindi para baguhin ang kalooban mo, kung hindi mapagtagumpayan namin anumang mga pagsubok na meron kami. Kagaya ni Apostol Pablo, hindi mo man tinanggal ang kanyang tinik sa laman, binigyan mo naman siya ng lakas na mapagtagumpayan ito sa araw-araw ng kanyang buhay. Ama, ang aking hiling, kagalingan para sa aking mga kapatid. Subalit kung hindi sila gagaling, bigyan mo sila ng lakas, ng loob, ng pananampalataya para mapaglabanan anumang mga bagay na kanilang pinagdadaanan. Yun po ang aming pananampalataya. Maraming salamat po, maging sa probisyon ng buhay, katugunan sa pangangailangan. Umaasa po kami sa iyong pangako sa iyong mga salita na you will supply all our needs. Amin po itong pinangahawakan, nagtitiwala, at alam po namin na tutuparin mo ang iyong mga pangako. Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ayan, marami pong salamat mga kapatid. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikiisa sa atin pong gawain. Ako po'y magbabasa lang ng ilan sa ating mga nakasama ngayong umaga sa mga comment. Sabi po ni Pastor MJ Velasquez, hindi po tinanggal, yun? Siguro yung video ni Arnel Cadelina. Ayan, so magandang araw po Kuya Levi Rojas, kapatid na Morena Mulitas, Ate Yoli Kirubin, magandang araw po kay Kumaring Ami Santos, kay kapatid na Debbie Bernabe, Debbie magandang araw, kapatid na Ana Marie Blanco Visto, magandang araw kapatid. Ganon din po kay Kuya Jerry Ulaes, kay Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo, kay Ate Del at kay Kuya Eddie Sauler, kay Ate Yoli Dipol, magandang araw po. Kapatid na Levi Rojas, thank you for joining Tinig ng Pag-asa. Ate Paz de la Cruz, magandang araw po. Ate Cora Dolor, Ate Nene Enriquez, belated happy birthday po. Ate Nene Enriquez, pagpalain po kayo ng Panginoon lalo. Kay Lay Presa, kay kapatid na Emong at sa inyong buong sambahayan. Ate Neneng Sintos, magandang araw po sa inyo. Kay Kuya Chirit at kay Ate Telly Hernandez, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Mirna Narciso, magandang araw po. Ganon din po si kapatid na Amalia Velasco, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Noel Andamo, magandang araw po. Tita Mayra Paredes Libertino, magandang araw po sa inyo. Brother Dong Kalunya at ang mga kapatiran po sa Aristocrat. Ate Ellen, Atinita Sapida, magandang araw po Atinits, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw po. Kuya Nicandro Sarinas, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Zen Paus, ayan, kapatid na Laila Lontok, magandang araw. Ate Lai, Ate Gina Medalla, Nanay Gina Medalla, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan, kapatid na Eric Pacifico, Bishop, yung nagsasabi ng mali, yung inyong itinuturo ay wala sila pinagkaiba sa mga Roman priest na nagsunog ng Bible para di maihayag ang salita ng Diyos. Yan. Ate Divine Purification, good morning. Kumusta na ba ang Toronto? So, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate La Paz Mendoza, magandang araw po. Kuya Reynaldo Alcantara, magandang araw po. Yan. Maribeth Eusebio, magandang araw. Pastor Rainier Herodias, magandang araw sa iyo, Pastor. Si Pastor Rainier gumagawa to ng survey. Monor Gisim
or synergism? Ano po ba ang stand? Ayan. So, dyan po magkakaalaman kung ano yung pinaniniwalaan ng mga pastor. Hazel Pacifico, magandang araw sa iyo. Kuya Eric Maynes, magandang araw po. Kapatid na Annalisa Jimeno, magandang araw. Ate Elisa Banasihan at kay Nanay Felisa Silya, magandang araw po sa inyo, Nanay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Agnes Causaren. Agnes, magandang araw dyan sa Yorkton. Ate Vanji Magnaye. Ate Elsa de la Marter. Hello, Ate Elsa. God bless you. Si Oswald, aking inaanak na si Oswald. Let ourselves be always live in the teaching of the power of the Scripture as the divinely inspired Word of God. Dahil kapag tama ang doktrina, tama din ang pamumuhay. Tama! Correct! Ayan. Ate Yoli Kervin, magandang araw po. Sabi ni Nanay Gina Medalla, hindi po boring ang inyong itinuturo, Bishop, dahil ang salita po ng Diyos ay buhay at mabisa na dapat lang po ninyong ihayag. Excited po ako palaging makinig. Salamat, Nanay Gina. Ayan. Nabasa ko na yata lahat. Ate Marie Cruz, magandang araw po sa inyo. Ate Leslie Tamundong, magandang araw po sa inyo. Sabi ni Ernel Advincula, Pastor, magtanong lang ako uli kung sinong pastor ang binabaluktot ang katuruan. Si Pastor Ed Lapis ba o si Pastor Eddie Villanueva? Nasabi mo kanina si Pastor Ed Lapis. Opo! Si Pastor Ed Lapis. Pakinggan niyo po yung teaching ni Ed Lapis doon sa Un-Jesusness. Kaparehas po yan. Si Arnel Cadilina, si Ed Lapis, parehas yan. Si Eddie Villanueva rin, kasama na rin yan. Alam niyo ba ang turo ni Eddie Villanueva? Wala kang banal na espiritu hanggat hindi ka nagsasalita ng kung ano-anong wika. Kaya importante po na hindi kayo sali ng sali at sama ng sama sa mga yan. Hindi po natin doktrina mga pinagtututuro niyan. Naku po mga kapatid, talaga naman. Ayan. Kanina si Pastor Ed Lapis, minsan kasi nakakapakinig ako sa kanila. Sige, okay lang naman makinig yung mga practical teaching. Marami pong practical teaching yan eh. But yung gospel, pagdating sa gospel, yon ang problema sa mga yan. Meryl, magandang araw. Kapatid na Meryl Cornejo. Kuya Emil Serrano, magandang araw po sa inyo. Nanay Elong Santarin, magandang araw po. Kapatid na Orlando Capulong, good morning po sa inyo. Nalulungkot lang ako mga kapatid, dapat po ang National Office ang laging gumagawa ng stand. Katulad po nung nagturo si Ed Lapis nung kanyang Un-Jesusness teaching. So, yun po ay pagsalaula sa doctrine of inerrancy ng Scripture. Nang itong si Arnel Cadilina ay nagpahayag din ng kanyang turo tungkol sa error ng Scripture. Mabuti pa ho ang PCEC, ang Philippine Council of Evangelical Churches, binalaan ang kanyang mga kaanib na huwag nang pagpapakinggan itong mga pastor na ito dahil nagtuturo ng mali at gumawa sila ng stand. Pero ang ating mga miyembro, hinahayaan nating tangkilikin niya si Ed Lapis, tangkilikin niyang Faith in Jesus ni Arnel Cadilina, binibili pa natin yung mga kanta niyang malayang Filipino, gayong ang pinagtuturo niya sablay sa ating doktrina. Mga kapatid, tandaan po ninyo, hindi palibasa may mga tugtugan at may mga kantahan at kinakanta yung mga himnaryo at yung mga kanta natin, tama ang tinuturong doktrina. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo. So, yan. Atinelia Ramos, magandang araw po sa inyo. Kuya Reynaldo Alcantara, Lily Camielo, magandang araw. Kuya Larry Montillano, magandang araw po. Ayan. Ano sabi ni Pastor Olan? Westminster Creeds and Green Book ay nasa circulation within UNIDA. The good Lord always working in our midst. Praise the Lord. Ayan. Ano, Pastor Olan? Hindi ko masyadong naintindihan.
So, ibig po sabihin, available. Ganun po ba? Available po yung Westminster Confession, yung Shorter Catechism, at saka yun pong Green Book. Ibig sabihin, available ito. You can get it. Para hindi kayo naliligaw. At yung pong mga nagsasabi, nagtuturo na ako ng ibang doktrina, mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Baka kayo hindi nakakaalam ng doktrina ng UNIDA. Kaya nyo nasasabi yan. Basahin nyo uli yung Green Book at ikumpara nyo yung mga tinuturo ko rito kung ito ay salungat, taliwas sa sinasabi ng Green Book. Ayan. Sino pa ba? Ate Heidi Mejia, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Shirley Lumikid Kawili at kay Pastor Alvin Kawili, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Ganon din po kay Ate La Paz Mendoza, kay Odek Cruz, kay Ate Yeyeng Alvarez, kay sabi ni Tatay Jerry, salamat po Bishop sa mensahe at sa mga susunod pa po. May diferensya ang FB ko kaya hindi makapag-comment si Belen Olais po ito. Gising na gising po kami habang nakikinig sa iyo. Ayan, si Nanay Belen Olais po pala ito. Nakikicomment sa Facebook ni Tatay Jerry. So ayan, magandang araw po sa inyo kapatid na Bernadette Del Rosario. Magandang araw po. So again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia. Makita-kita po ulit tayo bukas para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone. See you tomorrow.